Panoorin natin tong balitan to, ha? May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudeta sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unity team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudeta. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng nakapapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo . Hindi siya Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin? Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan . Yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon. Pero basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi, kadalasan, nagsisimula sa Billionaire News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinupondohan ng someone. Hindi natin alam. Pero ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na matigil ang impeachment. Okay? Yan ang kanilang parang bagang bentahe. Para bagang sinasabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment to the point yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Eriza sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. Diyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi mahirap kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin. Alam po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether you like it, you deny it, or not, bahala kayo pero sigurado tayo dyan. Pera-pera ang mga congressman. Pag wala kang pera, hindi aandar ang mga panukala dyan, mga proposal dyan. Walang galawan dyan pag wala kang pera. Mukhang pera ang mga congressman. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay Kita niya mga yan ito mga to hindi kakampi ni VP Sara Duterte. Pero una, si Erice malabo. Ito naman, hindi rin to kakampi. Although, sabi nung iba, nagbago na daw ito. Still, wala din siya naririnig. Di ba? Deputy Minority Leader Antonio. Ito, imposible. Imposibleng kakampi ito. Alam na natin ang karakas nito kung saan galing itong bundok. Di ba? Alam na natin yan. Hindi na bago ang usapin ng kudeta. Wala naman ngayon.
Ang linaw, wala naman ngayon. Ito yung mga mahilig mag-imbento eh. Ito yung mahilig magpalabas ng kung anong balita eh. Pero ngayon, wala naman. Di ba? Wala naman. Parang, saan galing yan? Previously, merong ganyan, di ba? And openly yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig ng ganon. Pero I think that was settled nung release ng BBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung magpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Yan. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang ito na lame duck na talaga. Hindi, which is totoo naman eh. May basbas talaga ng presidente. Imposible talaga eh. Noon kasi, kaya napalitan through Gloria Macapagal Arroyo dahil nandun si VP Sara Duterte. Alam naman natin, anak siya ni Pangulong Duterte. Talagang susunod sa kanya eh. Diba? Ganon kapangyarihan si VP Sara noon. Matikas si VP Sara noon eh. Ngayon, walang-wala siyang kapangyarihan. So, napaka-imposible nito. Etong balita na ito, halatang may pinapahiwatig na iba. Para bagang sinasabing desperation ni VP Sara Duterte ito. Ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Isa pa yan. Paano mo walang kakayahan daw ang Speaker na pahintuin ng impeachment. So paano ang motibo na yun? Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Paano? Paano niya maimpluwensyahan? So kahit ilagay si Gloria Macapagal Arroyo dyan, nakakampi ni VP Sara Duterte, halimbawa laang, hindi naman kayang impluwensya ni Gloria yung mga congressman na, oy, wag niyo impeach si VP Sara, kailangan mo ng ganire. Money talks sa Congress. Money talks. Hindi yan hindi yan madidiktahan lang. Money talks. Pero isa pang maaaring maka-impluwensya sa kanila ay yung announcement ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Yun. So, it has nothing to do with the speakership. Naintindihan natin? Kasi even if mapalitan ng speaker, kung walang pera yung speaker, na, again, saan ba nanggagaling ang pera? Sa executive. So, napakalabo nung eksena. Sa tingin ko lang ito napakalabo ng eksena na palitan for the sake of the impeachment etong Speaker of the House. Napakalabo para sa akin. Ito'y isa na namang diversion na ginagawa nila para mawala sa pagiging inutil ni BBM pagdating sa issue ng gas. Yan ang totoo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap